pong News TV Quick Response Team dito sa Pampanga kung saan po kanina ay dinalaw at sinilip natin ang burol ng star witness na si Alfred Mendiola. Siya po yung alias Bading na nasa ilalim ng Witness Protection Program pero napatay po matapos pong dukutin ng mga di pa kilalang salarin kasama ang dalawang iba pa. At dahil nga po sa seguridad at pangamba sa seguridad ng pamilya ni Alfred ay hindi na po namin babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po ito nakaburol. At hindi nga po sa kanilang bahay binurol si Alfred Mendiola matapos kunin sa Dasmariñas, Cavite ang kanyang labi kaninang madaling araw. Hindi na rin po namin babanggitin, gaya po ng aking nasabi, ang punerarya kung saan po nakalagak ang kanyang labi ngayon. Tumangging umarap sa kamera mga miyembro ng pamilya ni Mendiola. Pero kwento ng isang kaanak, Sabado ng gabi ay katext pa nila si Alfred. Nagyaya pa raw ito ng hapunan dahil malapit siya sa kanilang bahay. At dahil alam nilang may mga security threat si Alfred dahil sa pagiging star witness nito, ay hindi raw nila ito napagbigyan. Bago raw mag-alas 12 ng ating gabi ay tumigil na sa pagte-text si Alfred. At hanggang sa mabalitaan daw nila, kinabukasan ang malagim na sinapit ito. Hindi na po matandaan ng pamilya kung kailan nila huling nakita ang labi o ang nakausap si Alfred. Pero tanggap daw nila na sa sitwasyon nito, ang posibilidad na may mangyaring masama rito at sa Huwebes po nakatakdang ilibing si Alfred dito po sa Pampanga. At kanina nga po ay bumuo na po ng Special Investigation Task Force ang Cavite Police para tutukan ang kaso ng pagpatay kay Alfred Mendiola at sa dalawang kasamaan po niya. Prioridad nilang matunto ng mga sospek sa krimen. Batay sa investigasyon, 5 oras ng patay si Mendiola at 2 pang kasama ng sila'y matagpuan sa Dasmariñas, Cavite nitong linggo. Posibleng sa sasakyan pa lang daw ay namatay ng mga ito dahil sa pagkakabusal sa kanilang bibig. Sa ngayon, wala pa rin makapagturo sa mga sospek. Panawagan ng Cavite Police sa sino mang may impormasyon sa mga salarin. Tumawag agad sa mga numerong nasa inyo pong mga TV screen sa kasalukuyan. At kanina nga po ay nanggaling din ang News TV Quick Response Team sa Malolos, Bulacan. Partikular po sa tanggapan ng Bulacan Police Provincial Office kung saan po kanina ay nakita natin na dinampot ng mga otoridad ang isa sa mga kapatid ng Dominguez Brothers na si Ryan. Kasama po nito ang 3 iba pa. At bukod po dyan ay nakuha rin po ng mga otoridad ang 3 sasakyan na kinabibilangan po ng isang Toyota Innova, isang Subaru Impreza at isang Nissan Frontier Navara na pick-up. At kanina po nang verifikahin ng mga otoridad ang plaka ng mga sasakyan. Nalaman po nila na ito pong Toyota Innova na may plakang Zebra o ZCJ 171. Ito pong plakang ito ay nakakabit pala sa ibang sasakyan na Toyota Fortuner na kulay gray. At tumanggi po magbigay ng pahayag itong grupo ni Ryan Dominguez at yung 3 kasama niya, maging yung mga kaanak ni Ryan na naroon po sa tanggapan ng Bulacan Police at maging yung mga opisyal ng PNP habang isinasagawa po ang investigasyon dahil tumanggi po sila magbigay ng karagdagang detalye lalo pat may mga karagdagang operasyon para silang nakatakdang gawin. Pero kanina po ay sinailalim na sa forensic examination yung pong mga sasakyang ito at nasaksihan po natin na yung mga tawa ng SOCO ay kinunan po ng fingerprints. Ito pong 3 sasakyan na nasa kanilang tanggapan ngayon upang matukoy kung ito ba'y may kinalaman din sa pagpatay o ito ba'y nagamit sa pagpatay kay Alfred Mendiola alias Bading na tumatayo pong pangunahing saksi sa kaso ng Dominguez Brothers laban na kaugnay po ng pagpatay kay Benson Evangelista na isang car dealer.